tatay. Teka, ikaw. Hoy, nakita mo ba kanina kung may dumaang babae? Wala po akong nakita. Brother Bao, tingnan niyo po. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isara ang pinto. Sige po, Brother Bao. Master Duan? Shishi, huwag kayong matakot. Poprotektahan ko kayo. Umalis ka rito. Shishi, Opo. iakyat mo muna ang mga bisita. Papaano po kayo? Maayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Sige po. Bulag na walang silbi. Ibigay mo na sa akin ang babaeng yan. Walang hiya. Sugod na. Bilis. Sige na, sugod. Dali. Walang silbing bulag. Matapang ka ah. Maghintay ka lang. Lagot ka sa akin. Miss, ayos ka lang ba? Salamat po kuya, ayos lang ako. Miss, umakyat ka muna sa itaas. Nagbibigay galang po kay prinsesa. Pasensya na po at huli kaming dumating para protektahan kayo. Karapat-dapat po kaming parusahan. Patawan niyo po ng parusa ang inyong lingkod, prinsesa. Mga walang silbi. Sinabayan ng Hong Prinsesa Yuruyi ay nagpapasalamat sa pagligtas niyo sa amin, Alliance Leader Duan. Si Alliance Leader Duan? Siya ang dating pinuno ng Martial Arts Alliance. Ang tanyag na si Pikit Matang Vajra, nakilala bilang si Duan Ye. Prinsesa, nagkakamali po kayo ng kinikilala. Ayon sa mga usap-usapan, maraming taon na ang nakalilipas. Ang asawa ni Alliance Leader Duan ay nawala dahil sa kanyang mga kaaway. Matapos makapagiganti, namuhay siya ng tahimik kasama ang kanyang anak na babae. Ngunit, sa ilalim ng inyong counter, nakita ko ang sagisag ng Alliance na matagal nang nawawala. Prinsesa, nais ko na lang pong mamuhay bilang ordinaryong tao. Anumang sagisag iyan ay wala na pong kinalaman sa akin. May mga bisita pa po akong dapat pagsilbihan? Prinsesa, umalis na po kayo. Alliance Leader Duan, mula nang mamuhay kayo ng tahimik, ang grupong bayan ng Hong ng masamang sekta na sekta ng Azure Dragon ay lalong nagiging mapanganib. Pero, kung papayag po kayong bumalik, Prinsesa, wag na po nating pag-usapan iyan. May anak po akong dapat alagaan at hindi na ako babalik sa dati. ngunit, Gabi na rin po. Maari na po kayong umalis. kung ganoon, hindi na kita lalo pang iistorbohin. Hindi ligtas ang paligid na ito. Magpadala kayo ng mga tao na lihim na magbabantay rito. Masusunod po? Nasaan ang boss? Lumabas ka riyan. Hindi mo ba ako naintindihan? Nasaan ang boss? Lumabas ka dito ngayon din. Master Yan, Po? pagsabihan mo ang mga customer na bumalik na lang sa ibang araw. Huwag na silang pagbayarin ngayong araw. Pasensya na po. Nandito ba kayo para magpamassage? Walang hiya ka? Sino ang nagsabi sa iyong nandito kami para doon? Halika rito. Hupeng, noong nakaraang araw ay nagpamassage ako rito. Pagkatapos niya, ay nalaman kong may bali na ako. Anong gagawin natin? Aray ko! Aray! Ang kamay ko! Napakasakit! Imposible po iyan. Nitong mga nakaraang araw ay wala naman akong minasahe sa kamay. Sinungaling kayo at naghahanap lang ng gulo. Master Yan, hayaan mo na. Mga sir, pasensya na po. Shishi, kunin mo ang pitaka. Ang perang ito ay para sa pambayad sa pagpapagamot. Inaakala mo ba talagang mapapaalis mo kami sa barya na ito? Bulag ka ba? Tingin mo ba sa amin ay mga pulubi?
Pinunong prinsesa, may nanggugulo po sa massage shop. Tatay, Sige, magkano po ba ang hinihingi nyo? $100,000? 100,000. 100,000? Hindi ba panloloko na yan? Nagbibiro lang kayo, di ba? Sa simpleng pilay, bakit aabot ng 100,000? Sino ba ang nagbibiro sa iyo? Ang 100,000 na ito ay hindi lang pambayad sa gamot, kundi para rin ito sa kaligtasan ng inyong tindahan. Maaaring magbayad kayo ngayon. O kaya, ay sisirain ko itong walang kwenta niyong tindahan. kuya, malapit na po akong magtapos sa pag-aaral. Hintayin niyo pong makatapos ako at pagtatrabahuan ko ang ibabayad sa inyo. Maaari po ba? Bakit pa kita hihintaying makapagtapos? Gusto mo bang maghintay rin ako hanggang sa makasal ka at magkaanak? Hoy! Brother Zoo, Brother Zoo. Brother Zoo, Bakit ka napakabastos? Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Bawal ang maging marahas sa harap ng imahen. opo, pasensya na, hindi na mauulit. Naku, pasensya na sa iyo, Hija. Maayos lang iyon, Brother Zoo. Wala iyon. Talagang mainitin lang ang ulo nitong mga kabataan. Siya ba ang anak mo? Opo, siya nga po. Ganyan ba? Pagod kami sa buong araw. Kaya imasahin niyo kami ng maayos. Hindi mo na kailangang magbayad. Walang problema, sige po. Hoy, Master Yan, ayusin mo na ito, sige na. Sandali. May isa pa akong kondisyon. Gusto ko ang anak mo mismo ang magmamasahe sa akin. Gusto ko ang anak mong babae ang magmasahe sa akin. Brother Zoo, ang anak ko. Hindi pa siya nakakapag-aral nito at hindi siya marunong magmasahe. Mabuti naman kung ganoon. Mas gusto ko ang walang karanasan. Ha 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 ha, gusto ng ating Brother Zoo ng mga bata pa. Ang babaeng ito ay halatang napakabata pa, ha 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 ha. Ako na po ang magmamasahe. Shishi, hindi ka pa sanay dyan. Pa, ayos lang po, kaya ko ito. Brother Ju, maaaring hindi po gaanong maganda ang masahe ko. Pagpasensyahan niyo na po. Walang anuman. Makapalang balat ng inyong Brother Zoo? Sige lang at magmasahe ka. Makapalang balat ng ating Brother Zoo, kaya hindi mo na kailangang mag-alala sa kanya. Hoy, mag-relax ka lang. Master Yan, bakit nakatunganga ka pa dyan? Bilis, asikasuhin mo na sila Brother Zoo. Shishi ang pangalan mo, tama? Opo, May boyfriend ka na ba? mayroon na po akong boyfriend. Masyado kang mahiyain. Siguro ay hindi ka pa talaga ginalaw ng boyfriend mo, no? Mukhang hindi ka pa naman nagagalaw ng boyfriend mo, no? Hindi pwede. Hindi pwedeng malaman ni Papa ito. Kapag nadala si Papa sa galit, siguradong ang mga masamang taong ito ay gagawa lang ng gulo. Anong nangyayari? Wala lang. Kung ganoon, magpatuloy na tayo. Dahil hindi ka pa hinahawakan ng boyfriend mo, si Brother Zuna ang magtuturo sa iyo. Pare, anong nangyari sa iyo? Bulag na ito. Gusto mo talagang parusahan kita. Umalis na kayo. Sa araw na ito, hindi mo na kami tatanggap ng tao. Master Yan, Po, iakyat mo na si Shishi. Pa, dali na aalis na po tayo, Shishi Shishi pa. Pa, bilisan mo na. Brother Ju, ang basurang bulag na ito, ayaw tanggapin ang kabutihan natin. Anong gagawin natin? Si Buddha ay sadyang makatarungan. Kahit pa nanggulo ka sa langit, bibigyan pa rin kita ng pagkakataong makatakas. Pero natatakot ako na baka hindi ka makakalabas dito. Mga bata, tapusin siya. Hinto. Narito si Cheng Feng, ang general ng lungsod ng Yun. Tumigil kayo sa panggugulo. Huminto kayong lahat. Ibagsak niyo ang inyong mga armas. Itaas ang mga kamay sa likod ng ulo.
Napakabigat naman ng inyong mga kamay. Paano na lang kung masaktan ang mga tauhan ni Dakilang General Cheng? Magsorry na kayo sa kanila. Paumanhin po sa inyo, General Cheng. Hindi lang marunong ang aking mga tauhan, medyo naging agresibo sila. Zusan, napakalakas ng loob mo. Ang lakas mong saktan ng mga tao ko. Dakilang General Cheng, bakit mo naman nasabi iyan? Sa larangan ng martial arts, hindi maiiwasan ang mga aksidente. Pero itong mga tauhan ni Dakilang General Cheng, bakit ang hihina nila? Paano nyo mapoprotektahan ang mga tao ng lungsod ng yun? Pagdating sa pagprotekta sa mamamayan, hindi mo na kailangang mag-alala. Nangako na ang Prinsesa Yuruyi na lilinisin ang mundo ng martial arts sa bayan ng Hong upang ibalik ang kapayapaan sa mga tao. Kung hindi ka naniniwala, Zhu-san, gusto mo bang maranasan ang matinding paninindigan ng prinsesa? Hindi biro ang bulag na ito. Brother Zhu, may magaling na mandirigma rito. Dahil nagsalita na, si Dakilang General Cheng, hindi na kami gagawa pa ng gulo. Layas! Ayos lang po ba kayo, Master Duan? Ayos lang ako, salamat sa pagtulong mo. Master Duan, ang nanggulo kanina na si Zhu-san ay kabilang sa bagong grupong kriminal ng Hongguo na sekta ng Azure Dragon. Kung hahayaan niyo lang po sila, siguradong maghahasik pa sila ng gulo. Ang grupong sekta ng Azure Dragon na iyan, masyado nang malakas ang loob. Hindi nakatakatakang si Prinsesa ay hihilingin ang pagbabalik ko. Totoo po iyan, Alliance Leader Duan. Kung nagawa nilang manggulo sa tindahan niyo ngayon, siguradong uulitin pa nila ito. Hindi ko naman po kayo mababantayan ng palagi. May punto ka. Tungkol sa pagbabalik ko, pag-iisipan ko ito ng mabuti. Kung ganoon po, hihintayin ko ang magandang balita niyo. Ito po ang ibinigay ni Prinsesa na impormasyon para makontak niyo siya. Kapag nakapagdesisyon na po kayo, magpapadala siya ng susundo para sa pagbabalik niyo. Matagal na rin ang huling beses akong nakatagpo ng babaeng ganito kagusot. Dapat ko siyang makuha. Pero mukhang mahirap pasunurin ang bulag na iyon. Sinong nagsabi na siya ang kukunin ko? Gagamitin ko ang mahahalaga sa kanya. Brother Zhu, nahanap na po namin. Ang anak ng bulag na iyon ay nag-aaral sa isang universidad sa silangan ng lungsod. Sa pagkakataong ito, siguradong makukuha ko ang gusto ko sa kanya. Papa, papasok na po ako sa eskwela. Mag-ingat ka. Papa, aalis na po ako. Lumabas na siya. Lumabas na. Bilis, sundan nyo. Master Duan, bakit ka huminto? Oh, wala ito. Brother Zhu, ang batang babae na gusto mo, dinala ko na sa'yo. Tingnan mo, niwala siyang kahit isang galos. Tulungan niyo ako. Tingnan niyo ang sarili niyo. Bakit niyo sinasaktan ng isang batang babae? Pakawalan niyo siya, dali. Saklolo? Saklolo? Palabasin niyo ako rito. Umalis ka riyan. Dito, sa loob ng 10 milya, sakop lahat ito ng sekta ng Azure Dragon. Mabuti pang tumahimik ka lang, kung hindi ay malilintikan ka sa akin. Halika rito. Huwag mo akong hawakan. Brother Zhu, kayo na po ang mauna. Sige na. Sumunod ka na lang. Hindi ka naman pahihirapan ni Brother Zhu. Interesante. Gusto ko ang mga hamong ganito.
Dafa, Opo, boss. sige, parusahan muna si Dalagita. Pagkatapos ay ipadala ang videong na-record sa kanyang ama. Masusunod po. Hay nako, Master Duan. Sa wakas ay narito ka na. Tingnan mo. Sinira ang tindahan natin. Ligtas ba si Shishi? Si Shishi? Hindi ba kasama mo si Shishi? Nakita mo ba si Shishi? Kayo? Ano sa inyo? Nakita niyo ba si Shishi? Manager, tingnan mo ito. Telepono ba ito ni Shishi? Tay, tulungan niyo po ako. Huwag niyo akong hawakan. Tulong. Huwag kang masyadong sumigaw dahil kapag napaos ang boses mo, hindi na masarap pakinggan ang paghingal mo mamaya. Sige na. Tama na ang pag-uusisa. Uwian na. Umuwi na kayong lahat. Tay, tulungan niyo ako. Naririnig mo ba? Walang silbing bulag, tatay? Nasa kapangyarihan ni Brother Ju ang anak mo. Nag-enjoy ng husto sa amin. Bitawan niyo ako. Naghihintay sa iyo ang aming simbahan ng Yuncheng. Kung may lakas ka ng loob, pumunta ka rito para iligtas ang anak mo. Tay, Lumabas na si Pikit Matang Vajra. Sabihan ng lahat, itigil ang stock market sa loob ng 3 araw para salubungin ang pagdating ni pinuno ng Alyansang Wulin. Opo, masusunod po. Ano? Ano ang sabi? Nagbalik na si Pikit Matang Vajra. Kapag nakapikit si Vajra, iniingatan niya lamang ang sarili. Ngunit sa sandaling magalit si Vajra, pupurol na ang lahat ng masamang loob. Gusto mang manahimik. Ngunit ang hangin ay hindi tumitigil. Matagal nang nakatago ang talim, oras na para may magbayad. Panginoon ko, may nagawa po akong masama sa isang inosenteng dalaga. Nakakaramdam ako ng pagkakasal. Nagkasala po ako. At ako po ay nagkukumpisal sa inyo. Mr. Zhu, mahal ng Panginoon ang lahat. Dahil taus-puso ka nang nagsisisi, bilang kinatawan ng Panginoon, pinapatawad ko na ang iyong mga kasalanan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. Amen. Ju-san, lumabas ka dyan. Narito lang ako. Hindi mo ba ako nakikita? Ay, nakalimutan ko pala. Bulag ka nga pala. Kaya talagang wala kang makikita. Bulag nga talaga siya. Tama. Ibalik mo sa akin ang anak ko nang walang galos at baka hayaan ko pa kayong makaalis ng buhay. Ang anak mo? Wala na siya. Pero huwag kang mag-alala. Pinaramdam ko naman sa kanya ang maging masaya. Pinaramdam ko sa kanya ang maging isang tunay na babae. Sinisiguro ko sa iyong wala siyang pinagsisisihan. At isa pa, ang anak mo, napakaganda niya. Kuya Feng, marunong lumaban ang lalaking ito? Ipaghiganti niyo ako. Tapusin niyo siya. Bulag, ipakita mo sa akin ang lahat ng lakas mo. Salamat sa pagpapaalala. Halos makalimutan ko na. Para maiwasang masaktan ang mga customer na nagpapamasahe, sinadya kong kontrolin ang lakas ng mga kamay ko.
Ngayon, maari ko na kayong turuan ng leksyon. Ganyan nga. Ganoon ba talaga siya kalakas pagkatapos tanggalin ang dalawang bakal na singsing? Talaga bang may ganoon kakakaibang bagay? Zhang Xiaofeng, ako ang nagpalaki sa iyo, kaya huwag na huwag mo akong bibiguin. Brother Zhu, huwag po kayong mag-alala. Kahit ibigay ko pa ang lahat ngayon, isasama ko ang bulag na ito sa pagbagsak ko. Naintindihan ko na, umaasa lang sa tunog ang bulag na ito para malaman ang pwesto ko. Sandafa, bilis, gumawa kayo ng ingay. Hoy, bulag, nandito ako. Ha 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 ha. Masyadong maingay. Bulag, hindi mo akalain no, na sa mga kamay ko kababagsak ngayon. Sa isang tingin ko pa lang, alam kong hindi ka kailanman nag-aral ng acupuncture. Anong ibig mong sabihin? Ang bahaging tinusok mo ay tinatawag na puntong kihay. Ito ang bahaging naglalabas ng potensyal ng isang tao. Ano? Puntong siyangguan, ang paralisis ng ibabang bahagi ng katawan. Puntong tianjing, ang paralisis ng itaas na bahagi ng katawan. Pagbabayarin kita. Puntong fengmen, pangangati ng buong katawan. Parang kinakain ng 10,000 langgam ang iyong mga buto. Walang hiya kang bulag. Huwag kang aalis. Tatapusin kita. Pakawalan mo ang mga acupoint ko. Ginoo, huwag po kayong padalos-dalos. Simbahan po ito. Ang gumawa ng masama sa loob ng simbahan ay mapupunta sa impyerno. Tama. At pinatawad na rin ako ng Diyos. Hindi mo na ako pwedeng saktan. Nasa Diyos na ang pagpapatawad sa iyo. Ang tungkulin ko naman ay ang ipadala ka na sa Kaniya. Tumigil ka. Tumigil ka. Sinong may lakas ng loob na gumulo sa teritoryo nating mga kanluranin? Sino ka? Prinsipe ng kanlurang bansa, James. Mr. James, matagal na tayong hindi nagkikita. Tamang-tama ang pagdating nyo. Ang bulag na lalaking ito, sinubukan niyang bastusin ang inyong simbahan na kanluraning sekta. Talagang napakakasalanan niya. Ang tanging layunin ko rito ay ang ipaghiganti ang anak ko. Wala akong intensyong kalabanin ang kanluran. Ang sekta ng Azure Dragon, kung nasaan si Mr. Zhu, ay katuwang namin sa kanluran. Kung kakalabanin mo siya, para mo na rin kaming kinalaban. Sino ang maglalakas loob na protektahan siya? Walang ititirang buhay. Pinapayuhan kitang mag-isip bago kumilos. Ang hawak ng mga tauhan ko na taser ay may 50,000 volts ng kuryente. Kahit gaano ka pa kagaling sa martial arts, isang tama lang nito ay siguradong hihimatayin ka. Bukod pa riyan ay may sugat ka pa, kaya huwag ka nang magpanggap na malakas. Dahil natalo mo na ang lahat ng tauhan ni Mr. Zhu, pakawalan mo na siya. Hinding-hindi maaari. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Mr. James, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Dali, kuryentehin mo na siya. Gusto ko siyang makitang gumagapang sa kahihiyan. Gawin ang gusto ni Mr. Zhu. Kumilos na kayo. Huminto kayo. Nandito na sina Prinsesa at Yuruyi. Tabi ang lahat? Bakit narito ang prinsesa? May malaki tayong problema ngayon. Mr. James,
Isa kang mataas na prinsipe ng kanluran. Bakit may oras ka pang pumunta rito sa bayan ng Hong? Para lang suportahan ng isang hamak na kriminal? Sino ang tinatawag mong kriminal? Ako ang pangatlo sa pinakamataas na pinuno ng sekta ng Azure Dragon at malapit na kapatid ng pinuno namin. Si Mr. James ay kasosyo ng aming sekta ng Azure Dragon, kaya kung tutulungan man niya ako, may problema ba doon? Tama siya. Mayroon akong diplomatic immunity rito sa bayan ng Hong. Sa aming teritoryo. Walang sino man pwedeng manakit sa kahit sino nang walang pahintulot ko. Diplomatic immunity pala ha? Pero kailangan kitang paalalahanan. Ang diplomatic immunity ay magagamit mo lamang kung hindi ka lumalabag sa aming mga batas. At yung Zusan na pinoprotektahan mo ay nakagawa ng isang napakalaking kasalanan. Imposible. Ang Mr. Zhu ay isang mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. Paano siya lalabag sa batas? Tama ang sinasabi ko, di ba, Mr. Zhu? Cheng Feng, ipakita mo sa kanya. Tingnan mo ito ng maigi. Ito ang arrest warrant para sa Zhusan. Hindi ito mapapatawad. Mr. James, isang malaking pagkakamali lang ito. Ako, humingi na ako ng tawad sa Diyos. Maliit na pagkakamali lang ang nagawa ko. At pinatawad na ako ng Panginoon. Hindi na nila dapat gawing issue ito. Umalis ka sa harap ko. Dahil nakagawa ka ng ganyang kasalanan. Pagbayaran mo na mag-isang iyong mga ginawa. Tayo na. Sandali lang. Sandali. Mr. James, pinapayuhan kita. Welcome ka bilang bisita sa bayan ng Hong. Pero kung susubukan mong gumawa ng masama sa bayan ng Hong, paniguradong may kalalagyan ka. Tingnan na lang natin. Ilabas ang mga iyan at parusahan ng matindi. Opo. Wag po. Parang awan nyo na. Pitawan niyo ako. Master Duan, magpapadala na ako ng mga tao para suyurin ang buong lungsod ng yun. Ang tungkulin sa pagpapaamin kay Zusan ay ipinauubaya ko na sa iyo. Makaaasa po kayo. Cheng Feng. Kung gusto mong mabuhay, sumagot ka ng totoo. Buhay pa ba ang anak ko? Buhay pa. Buhay siya. Nasaan siya? Akala mo babaliw ako? Kapag sinabi ko sa iyo, may pag-asa pa ba akong mabuhay? Kung gusto mo talagang malaman kung nasaan siya, nang may buong paggalang ay, palabasin mo ako dito? At pagkatapos ay lumuhod ka sa harapan ko ng 3 beses. Uulitin ko ang tanong ko. Nasaan ang anak ko? Kapag tinapos mo ako, hindi mo na makikita ang anak mo habang buhay. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ang anak ko, nasaan siya? Magsalita ka. Sasabihin ko. Sasabihin ko na. Ang anak mo, ibinigay ko na siya kay pangalawang kuya. Kay pangalawang kuya? Siya ang anak ng gobernador ng Feng City. Ang panganay ni pamilyang Shen, si Shen Zhanghua, pangalawang pinuno ng sekta ng Azure Dragon, at ang matalik na kaibigan at kapatid ng pinuno. Bakit niya binili ang anak ko? Si pangalawang kuya Shen, patago siyang nagpapatakbo ng isang sikretong subasta. Sinasabi nilang para ito sa kawang gawa. Pero ang totoo ay puro kakaibang kalakal ang ibinebenta niya doon. Gaya ng, halimbawa? Anong halimbawa? Gaya ng, magsalita ka. Halimbawa na lang ay mga taong pinutulan ng mga paa at kamay. O kaya naman mga batang babae na ginagawang parang alagang hayop. Wala akong kinalaman doon. Ang trabaho ko lang ay kunin ang mga batang iyon para sa kanya.
Kung pupunta ka agad ngayon sa Feng City, siguradong aabot ka pa para iligtas ang anak mo. Huwag mo akong tapusin. Huwag mo akong parusahan. Ang pangalawang kuya, tulungan mo ako, pagbayarin mo siya. Ihanda ang eroplano, pupunta ako sa Feng City. Sinong gumawa nito? Sa inyo po, President Shen. Siya ay binugbog ng isang may-ari ng massage shop. Alam ko ang ugali ni Jusan. Pero ang tauhan niyang si Zhang Xiaofeng ay isang bihasang fighter. Dahil natalo niya pati si Zhang Xiaofeng, siguradong hindi ordinaryong tao ang may-aring iyon. Ang may-ari ng massage shop na si Duan Ye. Siya ang matagal nang nagretirong martial arts leader na kilala bilang Bimom Jingang. Si Bimom Jingang nga. Iyon lang palang bulag na iyon. Tara, ipunin ang mga tauhan. Pupuntahan natin siya sa lungsod ng Yun. Bakit nakatulala lang kayo riyan? Si Duan Ye po, papunta na siya rito para hanapin tayo. Sa mga babaeng kinuha ni Zusan, parang isa roon ay anak niya. Nandito siya para maghiganti. Lagot na. Ang sinumang targetin ni Bimom Jingang ay hindi na nakakaligtas. Kahit gaano pa siya kagaling, si Duan Ye ay isa lamang lampang bayan ng Hong. Nagbayad ako ng malaking halaga para kuning ang Western Boxing Champion na si Ginoong Baron. Sa tingin nyo ba, mananalo si Duan Ye laban kay Ginoong Baron? President Shen, hindi po yun ang ibig kong sabihin. President Shen, pasensya na po, President Shen. President Shen. President Shen. President Shen, hindi ko po. Ipag-utos ang lahat, ituloy ang charity auction. Ako bilang Shen Zhanghua ay handang harapin si Duan Ye sa kanyang pagdating. Tara na. Mga Ginoo, kanina patikim pa lang iyon. Ngayon naman ay ang tunay na simula ng ating charity gala. Hali kayo, ipakita na ang ititinda sa entablado. Saklolo po, tulong po, palabasin niyo ako rito. Saklolo po, tulong po, pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako rito. Tumahimik ka. Huwag kang malikot. Sabi niyo mayroon kayong pambihirang ititinda rito, pero ordinaryong babae lang pala ito. Oo nga, niloloko niyo ba kami? Ano bang ibig sabihin nito? Alam niyo bang napakahalaga ng oras namin? Totoo yan. Huwag po kayong mainis, sandali lang. Hindi lang ito basta ordinaryong babae. Siya ay anak ng tanyag na si Pikit Matang Vajra na si Duan Ye. Walang iba kundi si Duan Shishi. Anak ni Duan Ye? Anak ni Duan Ye? Hindi namin kaya yan. Ipinapahamak mo ba kami? Oo nga. Idadamay mo ba kami sa gulo? Siya pala ang anak ni Duan Ye. Nasisiraan ka na ba ng bait, Shen Zhanghua? Naglakas loob ka talagang kunin ang anak ni Pikit Matang Vajra. Di mo ba nabalitaan ang matapang na hitsura niya at ang mga alamat ng paglilinis sa masasamang tao? Si Duan Ye ay tahimik na nakapag-retire noon dahil lahat ng naging kaaway niya ay nawala na ang lahat. At ngayon ay naglakas loob kapang kalabanin siya. Gusto mo ba kaming idamay sa kapahamakan? Huwag po kayong matakot. Ako si Shen Zhanghua at hindi ako gumagawa ng bagay ng walang kasiguruhan. Huwag kayong mag-alala dahil ang kasama ko ay mas magaling pa kay Duan Ye. Kalokohan. Walang makatalo kay Duan Ye sa buong Hongguo. Kinikilala siya bilang pinuno ng mga mandirigma. Ikaw, Shen Zhanghua, ang lakas ng loob mong magmalaki rito? Talaga? Ganoon ba talaga iyon? Ang tatay na nakasama ko ng maraming taon ay isang pinuno ng mga mandirigma? Nanawagan ako. Gibain natin ang auction house ni pamilyang Shen at kay Duan Ye. Tayo humingi ng tawad at magpasakop. Gibain yan. Gibain yan. Gibain yan. Gibain yan. Gibain yan. Gusto niyong gibain ang auction house ko? Siguraduhin niyong tanungin muna kung papayag ba si Ginoong Baron. Ginoong Baron ay 10 beses nang nanalo bilang boxing champion
3 suntok lang ay kaya niyang magpabagsak ng isang elepante. Sa tingin nyo, ang mahinang si Duan Ye mula sa Hongguo, ilang suntok kaya ang kaya niyang saluhin? O baka naman, gusto niyo mismo ang makatikim ng lakas ni Ginoong Baron? Hindi po ganoon. President Shen, mali po ako, hindi ko na po dapat kinuwestiyon ang lakas ni President Shen. Ay, dapat pa rin nating maranasan ito ng personal. President Shen, patawad po President Shen. President Shen, tulungan niyo ako President Shen. Ibang klase talaga si President Shen at nakuha pang imbitahan ang Boxing King na si Baron para tulungan sila. Tama ka. Dahil si Ginoong Baron ang sumusuporta sa atin, wala na tayong dapat ikatakot pa kay Duan Ye. Ako, maglalabas ako ng $5 milyong. Gusto kong kunin ang anak ni Pikit Matang Vajra at parusahan siya ng husto at gagawin ko siyang isang koleksyon. Maglalabas ako ng $10 milyong. $30 milyong sa akin. $50 milyong ang alok ko. Maglalabas ako ng $100 milyong. Kapag napagkasunduan na ang bibili, ikulong ang batang iyan ng 3 araw para lumabas si Duan Ye. Sa oras na yon, tuluyan ko nang tatapusin si Duan Ye na iyan. Opo, naiintindihan ko. Bitawan niyo ako. Lakad. Bitawan niyo ako. Pasok. Kapag wala na ang tatay mo, ibebenta kita sa mga mayayaman para gawin nilang alipin. Huwag kang malikot. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Siguradong ililigtas tayo ng tatay ko mula rito. Pero, alam ba ng tatay mo na narito ka? Siguradong alam niya. Hello? Prinsesa Rui. Nandito na ako sa nightclub na pinapatakbo ni Shen Zhanghua. Nagtatago si Shen Zhanghua sa underground auction house sa ilalim ng nightclub, pero maliban sa tauhan niyang si Choulong, walang nakakaalam ng lagusan ng auction house na iyon. Naiintindihan ko. Hahanapin ko siya. Shishi, huwag kang matakot. Ililigtas ka na ni Papa. Mamaya magpapanggap akong hihimatayin para lumapit si Choulong dito. Pagdating ng sandaling iyon, yayakapin ko siya at tumakbo ka palabas para hanapin ang papa ko. Tandaan mo, ang pangalan ng papa ko ay si Duan Ye at siya ay bulag. Tatandaan ko. Ikaw? Mahalaga akong alok sa subasta. Hindi nila ako magagawang saktan. Huwag kang mag-alala. Tulong. Kuya Choulong, hinimatay si Shishi. Tulungan niyo kami. Ano? Hinimatay si Duan Shishi? Opo, Kuya Choulong. Kapag may nangyaring masama sa kanya, siguradong paparusahan ka ni President Shen. Naku po. Tingnan ko nga. Lumabas ka riyan. Takbo! Bilis, tumakbo ka na. Asar, galit na galit ako sa mga manloloko. Bumalik ka rito. Chongyang, tumakbo ka na. Inaasahan kita. Paglabas mo, hanapin mo ang papa ko na si Duan Ye. Bilis, bilisan nyo. Hay buwisit. Saan nagpunta? Bilisan nyo at tignan nyo roon. Uncle, parang awa niyo na. Iligtas niyo ako. Hoy, kayong dalawa sa harap. May nakita ba kayong batang babae na dumaan dito? Hindi natin siya pwedeng tulungan. Kailangan ko pang hanapin si Choulong para malaman ang kinalalagyan ng anak ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tingnan mo ito. Kinakausap kita. Bingi ka ba? Wala kaming nakita. Anong batang babae? Talagang wala kayong nakita? Sinasabi ko sa inyo,
Hindi man ako ganoon katalino, pero kapag may nangahas na lokohin ako, magkakaproblema talaga tayo. Talagang wala akong nakita. Baka tumakbo na siya sa unahan, tayo na. Sandali, kuya. Huwag ka munang umalis. Mukhang kahina-hinala yung batang babae na kasama nitong kaminero. Hindi ba natin sila tatanungin ng maigi? Ha? Oo nga. Sino ang batang babaeng ito? Anak ko siya. Wala naman akong gaanong ginagawa ngayon, kaya tinulungan niya po ako sa paglilinis. Tagapaglinis ka lang naman. Kailangan mo pa ba talaga ng tulong ng anak mo? Ang hirap naman siguro niyan. Teka. Sa susunod, kumuha ka pa ng mas maraming tagapaglinis. Hindi mauubusan ng pera ang Shen Family Nightclub. Hindi po ganoon, kuya. Ano? Hindi ba iyan ang mahalaga? Ano ang mahalaga? Pero, kahit tagapaglinis lang sila, dapat nating tratuhin silang parang kapatid. Hindi natin dapat sila pinapahirapan. Pero, hindi ba ang habulin ang tumakas na babae ang dapat nating inuuna? Ay oo nga, nakalimutan ko. Kung hindi mo sinabi, talagang mawawala yon sa isip ko. Pasensya na, kaibigan. May kailangan muna kaming tugisin. Mag-usap na lang tayo mamaya, ayos ba? Sige po, asikasuhin niyo muna ang gawain niyo. Habulin niyo sila. Tara. Ayos lang. Huwag kang matakot. Salamat po, Uncle. Bulag siya. Ang tatay ko? Ang pangalan ay Duanye? Isa po siyang bulag. Huwag mong sabihin siya si Duanye. Sandali. Yumayanig ang lupa. May papalapit na mga yabag. May malakas na tao sa malapit. Ginoong Baron, bakit po kayo umakyat dito? Ginoong Baron, bakit po kayo nandito sa itaas? Masyadong nakakabagot. Gusto kong makahanap ng makakainuman. Ay, walang problema. Halika rito, Zhao Liang. Bilisan mo at mag-asikaso ka ng mga babae para samahan sa pag-inom si Ginoong Baron. Gusto ko ang babaeng wala ng lakas. Sana sinabi mo agad, dahil sa kulungan ay puro. Mga ganitong klaseng babae ang nandoon. Dadalhin ko na sila rito ngayon din. Magaling. Maganda ang batang si Shishi. Dalhin mo siya rito. Pero... Kayo po ang ama ni Shishi na si Duanye, tama po ba? Kinikilala mo ba si Shishi? Magkasama kaming ikinulong sa iisang lugar. Kaya lumabas ako para hanapin kayo. Nasaan siya? Hindi ito maaari. Ipinag-utos ni President Shen na huwag sasaktan si Shishi bago matapos ang problema kay Duanye at saka naibenta na rin siya sa iba. Ano? Huwag kang magmadali, chill ka lang. Ganito na lang, bukod kay Shishi, kahit sinong babae ay malaya mong mapipili. Kung ganoon, gusto ko na ang babaeng ito ang sumama sa akin. Naghahanap ka ba ng gulo? Sandali lang. Ginoong Baron, huwag ka sanang magalit. Siya ang janitor dito, at iyan naman ang anak niya. Narito siya para tumulong maglinis. Hindi sila kasama sa mga preso sa piitan. Wala akong pakialam. Gusto ko siya. Kapag nagsimula na ang gulo, bilisan mo ang pagtakbo, iligtas mo si Shishi. Mukhang napakalakas niya. Siguradong hindi mo siya matatalo. Huwag kang mag-alala. Tumakbo ka lang. Sasamahan ka niya ngayon din. Hoy, kaibigan. Nagustuhan ni Ginoong Baron ang anak mo. Hayaan mo na siyang samahan siya. Hindi maaari. Anong sabi mo? Sasama lang naman siya kay Ginoong Baron na uminom. Ito, wala namang masamang mangyayari. Huwag mo na siyang inisin. Hanggat narito pa ako, hindi ko hahayaang may kahit na sinong humawak sa anak ko kahit katiting. Wala ka na talagang pag-asa. Hindi na kita matutulungan. Hindi pwede. Malaki ang tiwala sa akin ni Shishi. Kailangan ko siyang tulungan. Sandali lang. Ginoong Baron, sasama ako sa iyong uminom. Kapag ba sinamahan kitang uminom, ay hindi mo napapahirapan ang papa ko. Siyempre. Halika na, halika. Hawakan mo na ang kanyang kamay at kumapit kay Ginoong Baron. Sandali lang po. May gusto lang akong sabihin sa papa ko. Pagkatapos nito ay sasamahan ko na si Ginoong Baron. Bilisan mo at magsalita ka na. Bakit? Bakit ka pumayag sa kanya? Paano kung mapahamak ka? Kapag nagpatuloy pa ito, walang makakaalis sa atin dito. Kailangan ko muna siyang pigilan. Nasa kamay ni Cholong ang susi. Kaya bilisan mo at iligtas mo si Shishi. Pero paano ka? Uncle, mangako ka sa akin na kapag nahanap mo na si Shishi, ay ililigtas mo rin ako. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala. Pagsisikapan kong iligtas ka. Ginoong Baron, sasama na po akong uminom sa inyo.
Kaibigan, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, siguradong magagalit si Ginoong Baron. Walang anuman. Gusto ko lang magtanong ng isang bagay. Sige lang, magtanong ka. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Nasaan si Ginoong Choulong? Ako ang personal na assistant ni Shen Zhanghua, ang pangalawang namumuno sa nightclub na ito, si Choulong. Mabuti naman kung ganoon, para hindi ko na kailangang magpakapagod pang maghanap. Magbibigay ka ba ng regalo sa akin? Siguro ay sawang-sawa ka na sa pagiging janitor at gusto mo nang lumipat ng trabaho, no? Walang problema, ha. Sandali, ano bang problema mo? Bakit mo ako sinaktan? Opo, si Pikit Matang Vajra po. Manahimik ka nga. Saktan niyo siya. Ginoong Baron, tulungan niyo po ako. Saklo. Ibigay mo sa akin ang susi ng selda. Sumuko ka na, dahil wala ring kwenta kahit nakuha mo pa ang susi. Isa ka lang namang mahinang lalaki mula sa Hongguo. Hindi mo kailanman matatalo si Mr. Balon. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, nasaan ang susi? Tinatakot mo ba ako? Sabihin ko sa iyo, simula nang pumasok ako sa mundong ito, katapatan ang aking prinsipyo, at hindi ako natatakot sa kahit anong banta. Sandali lang. Yamang pareho naman tayong sibilisadong tao, hindi na natin kailangang maging marahas. Dahil mukhang tapat ka naman, heto ang susi, kunin mo na. Makinig ang lahat. Makinig ang lahat. Nagpakita na si Duanye. Nandyan na si Duanye. Lahat ng nightclub. Magbantay ng maigi. Maging alerto. Lahat kayo ay kumilos na. Siguraduhin hindi siya makakarating sa underground auction. Gawin ang lahat kahit anong mangyari. Magandang palabas. Magsisimula na. Bibigyan ko lang kayo ng isang pagkakataon. Umalis na kayo ngayon, habang may oras pa. Ang galing? Hindi nga nakapagtatakang ikaw ang dating pinuno ng Martial Arts League, si Pikit Matang Vajra Duanye ka nga. Ang mga tauhan sa labas ay hindi talaga sapat para talunin ka. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ibalik mo na ang anak ko. Gusto mong makita ang anak mo? Dapat mo munang itanong kung papayag ba si Ginoong Baron. Alam kong bulag ka at wala kang nakikita, kaya hahayaan kitang makilala siya. Si Ginoong Baron ay isang tunay na kampeon sa boxing sa kanluran na nanalo ng gintong sinturon ng 10 beses at ang mga taong naparusahan sa kanyang mga kamay ay hindi na mabilang. At ikaw, Duanye, ang susunod na mawawala. Itigil mo na ang daldal. Nagkaharap na tayo dati. Oh, ikaw pala yan. Nasaan ang batang babae? Wala na siya. Gaya ng isang leon na nilapa ang isang tupa. Ang mga babae niyo sa Hongguo ay masyadong mahihina at hindi makatiis ang papayat ng kanilang mga braso at binti, at si Ginoong Baron ay mabilis lang siyang napaghiwa-hiwalay.
Uy, Ginoong Baron, iwanan mo ng kaunting buhay si Duanye mamaya? At sa mismong harapan niya, ay saktan mo ang kanyang anak? Sinisiguro ko na maririnig mo ang pinakamaganda at masakit na hiyaw sa buong mundo. Dahil ayaw niyong makinig at nagmamatigas kayo, pagsasamahin ko na ang bago at lumang galit, pati na ang lahat ng krimeng nagawa ng inyong mga kamay para pagbayarin kayong lahat. Masyado kang kampante. Hindi mo ba naisip na ang kaharap mo ngayon ay hindi na isang mahinang tao mula sa Hongguo na tulad mo? Harapin mo ang katotohanan. Sa harap ng mga taga-kanluran, kayong mga taga-Hongguo ay dapat lang lumuhod at humalik sa aming mga paa. Kahit pa pumanig ka sa mga taga-kanluran, para apihin ang iyong mga kalahi, hindi ka ba nahihiya sa iyong lupang sinilangan? Wala akong oras para makipagdaldalan sa'yo. Ginoong Baron, patahimikin mo siya. Walang problema. Walang sistema ang galaw mo, puro lakas lang ang gamit mo, talagang katawa-tawa ka. Subukan mo pa uli. Ano? Masyadong malambot ang mga paa mo, ang bagal ng reaksyon mo, wala kahit isang maayos na galaw. Sa itsura mong iyan, gusto mong talunin ang martial arts ng Hongguo? Mananaginip ka lang ng gising. Masyado kang mahina. Halika pa. Lumapit ka rito. Akala ko ay napakagaling mo. Mukhang sadyang ganito lang ang mga taga-Hongguo. Mas mababa talaga kaysa sa mga taga-kanluran. Ang mga tira mo kay Baron ay walang talab. Tingnan natin kung paano mo siya matatalo. Hemp, ang taong ito ay napakatigas ng balat, hindi tumatagos ang lakas sa buto. Dapat gamitan ito ng acupuncture points para matalo. Tanggapin mo ito. Ito ang sayo. Sumuko ka na. Na-block ko na ang lahat ng pressure points mo. Yung huling suntok mo kanina, yun na ang hangganan mo. Ano? Duanye, ang galing mo sa acupressure, sino ba naman sa bayan ng Hong ang hindi nakakaalam at sino ang hindi nakakabatid niyan? Para malabanan ka, naghanda talaga ako para kay Mr. Baron ng isang sikretong gamot. Gagamit ka ng gamot mula sa bayan ng Hong para tulungan ang mga banyaga laban sa sarili mong mga kababayan? Shen Zhanghua, may puso ka pa ba? Huwag kang magmadali. May mas matindi pa akong mga paraan. Sasabihin ko na ang totoo sa iyo, Duanye. Ngayong araw, ay gagawin ko itong kaawa-awang pagkatalo mo kay Mr. Baron na naka-live broadcast sa buong bayan ng Hong. Sa oras na iyon, malalaman ng lahat na ang mga taga-bayan ng Hong ay sadyang mas mababa kaysa sa mga taga-kanluran. Hemp at ikaw, Duanye, ang magiging pinakamagandang patunay sa katotohanan iyon. Tingnan nyo, hindi ba si pinuno ng alyansang Wulin Duanye yan? Nakikipag one-on-one siya sa isang taga-kanluran. Si Duanye ang pinakamalakas sa bayan ng Hong, gamit lamang ang purong lakas ng taga-kanlurang iyan, paano niya siya matatalo? Wow! Uy, tingnan nyo ito! Halika kayo at manood. Nakikipaglaban si Duanye sa isang taga-kanluran. Matabang tao lang naman. Yan na puro lakas. Paano niya matatalo si Duanye? Dapat akong magpasalamat sa iyo, Duanye. Binigyan mo ako ng napakagandang pagkakataon. Basta't hayaan kitang matalo sa mga kamao ni Ginoong Baron. Pagkatapos nito, ay wala ng taga-bayan ng Hong ang mga ngahas na lumaban sa kanluran. At ako naman sa sekta ng Azure Dragon, makikipagtulungan sa kanluran para sakupin ang buong bayan ng Hong. Ito pala ang iyong masamang balak. Ginamit mo ang anak ko para akitin ako rito, para ipakita ang iyong kapangyarihan sa iba, at manalo ng walang kahirap-hirap para makuha ang bayan ng Hong. Pero kahit gaano pa kaganda ang iyong plano, hanggat hindi ako natatalo, hindi ka magtatagumpay. Hayaan nating ang buong bayan ng Hong na makita ang kahiyahiya mong hitsura. Ginoong Baron, bahala ka na sa kanya. Humanda ka sa akin. Master Duan, nabalitaan kong dating masahista ka lang, dagdagan mo naman ang lakas mo.
Sa konting lakas mong yan, na itatama mo sa katawan ni Ginoong Baron, wala siyang nararamdamang kahit ano. Nakikita ba ito ng lahat ng mamamayan ng bayan ng Hong? Ito ba ang sinasabi ninyong pinakamalakas sa bayan ng Hong? Sa harap ng kampiyon ng boksing mula sa kanluran, wala siyang laban at hindi man lang makaganti. Tanggapin niyo na ang katotohanan. Talagang mas mababa ang mga tao ng Hongguo kaysa sa mga taga-kanluran. Hahaha. Kung hindi siya matatalo ni Ginoong Duan, sino pa sa bayan ng Hong ang makakatalo sa kanya? Talaga bang ang mga tao ng Hongguo ay mas mababa kaysa sa mga taga-kanluran? Tumayo ka, Tio. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo Talunin ka. sila. Tumayo ka. Tumayo ka. Tuyo ka. Hindi ka pwedeng matalo sa dayuhang iyan. Tumayo ka. Ano? Hindi pa ito tapos. Paano ito nangyari? Paano ka pa nakakatayo? Sabi ko na nga ba, alam kong hindi si Alliance Leader Duan ganoon kadaling matatalo. Laban Alliance Leader Duan. Kaya mo iyan. Hinding-hindi ako susuko. Dala ko hindi lang ang buhay namin ng anak ko, kundi pati ang pag-asa ng lahat sa bayan ng Hong. Tapusin niyo siya. Hayop kang tanga ka. Protektahan mo ang ulo mo. May sinasabi ka? Pasensya na po, Ginoong Baron. Tuturuan kita ng isang matandang kasabihan mula sa bayan ng Hong, ang makinig sa payo para hindi mapahamak. Kung hindi mo pa rin protektahan ang ulo mo, ay talagang matatapos ka na sa akin. Manahimik ka? Sa kanang sentido. Haha? Siratulo ka ba? Bakit kailangan mo pang isigaw kung saan ka aatake bago ka sumugod? Natatawa mo ba ako, kaibigan? Mula noong minaliit mo ang mga tagabayan ng Hong, ang iyong pagkabigo ay itinakda na. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Dahil kung hindi, paparusahan kita ng matindi bawat 10 segundo. Hindi mo ba? Naisip na nanalo ka na talaga? Bakit hindi ba? Nagapi ko na ang lahat ng iyong mga tauhan. Tapos na ang laban na ito. Dapat ka nang sumuko. Oh? Talaga ba? Baka hindi mo malinaw na nakikita, kaya ipapaliwanag ko sa'yo. May nakakabit na sensor device sa katawan ko. Kapag may nangyaring masama sa akin, ang nakakabit na pampasabog sa anak mo ay sasabog. Lakad. Papa? Papa? Manahimik ka. Shishi. Ano ang balak mong gawin? Huwag kang matakot. Gusto ko lang makipagkasundo sa iyo. Isang buhay, para sa isa pang buhay. Mababaw na biro. Huwag kang malikot. Kapag gumalaw ka, sasaktan ko ang sarili ko. At kapag nasugatan ako, kahit kaunti, sasabog ang gamit na dala ng anak mo. Isa kang duwag na takot mawala. Hindi ako naniniwala na kaya mong gawin iyan. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Huwag mong kakalimutan, hindi lang ikaw at ang anak mo ang narito, pati ang mga batang kinuha ko. Gusto mo bang sumugal? Walang hiya ka? Walang kinalaman ang mga bata sa atraso natin, pakawalan mo sila. Hindi pwede yan. Kung gusto mo silang iligtas, itapon mo ang sandata mo. Magbibilang lang ako hanggang 3.
Isa. Dalawa. Ha 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 ha. Ang sikat na si Pikit Matang Vajra, ginagawa lang palang aso ni President Shen. Ha 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 ha. Isang tabi mo ang sandata mo. Ano bang balak mo? Sinabi ko na sa'yo, kapalit ng buhay ay buhay. Ibig mong sabihin, kailangang kapalit ng sarili kong buhay ang buhay ng anak ko? Huwag kang magkamali. Wala akong pakialam sa buhay mo. Ang gusto ko lang ay pumili ka mula sa mga batang ito ng isa na mawawala at pagkatapos ay maaari mo nang iuwi ang anak mo. Anong sinabi mo? Hindi mo ba naintindihan, Alliance Leader Duan? Gagamitin natin ang buhay ng isang mahirap na babae kapalit ng buhay ng anak mo? Napakagandang deal nito. Aha, tama. Ang batang babaeng ito, na anak ni Pikit Matang Vajra, ay mas mahalaga kaysa sa mga walang silbing ito. Sa tingin ko nga, dapat ay direktang tapusin na silang lahat at hindi pa rin tayo talo roon. Ha 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 ha. Huwag po. Huwag po, Alliance Leader Duan. Huwag niyo kaming parusahan. Maawa po kayo. Manahimik ka. Narinig mo ba, Alliance Leader Duan? May punto si Cholong na ang buhay ng isang mahirap na basura ay kapalit ng anak mo? Hindi ba sulit yon? Pag-isipan mong mabuti. Pagdating sa buhay, walang mataas o mababa. Hindi ako gagawa ng ganyang desisyon. Kung may kailangan kayo, sa akin kayo lumaban, huwag nyo silang idamay. Iniisip mo ba na nagbibiro lang ako? Ayaw mong pumili ha? Sige, ako ang pipili para sa iyo. Cholong, pumili ka para kay Alliance Leader Duan. Sige, sige. Titingnan ko. Oh, ikaw. Yung pinakamaingay kanina. Ang ingay mo. Siya na lang ang pipiliin ko. Huwag po, Alliance Leader Duan. Pakiusap. Iligtas niyo kami. Huwag kang malikot. Kapag gumalaw ka, sasaktan kita. Mukhang wala namang reklamo si Alliance Leader Duan sa napili natin. Cholong, gawin mo na. Sandali. Hindi ba buhay sa buhay ang usapan? Handa akong magpabihag, pakawalan niyo sila. Hindi nga mali ang balita tungkol kay Alliance Leader Duan. Totoo ngang marangal ka. Kahanga-hanga ka talaga. Dahil nakiusap si Alliance Leader Duan, pagbibigyan kita. Gapiin niyo si Alliance Leader Duan, pagkatapos ay pakawalan ang babaeng iyan. Paano naman ang iba? Pakawalan niyo ang lahat ng babae. Sinong nagsabing pakakawalan ng lahat? Kayo. Ikaw mismo ang nagsabi. Pantay-pantay ang lahat pagdating sa buhay. Ngunit, kahit ikaw pa ang tanyag na Pikit Matang Vajra, isang buhay lang ang katumbas ng buhay mo. Alliance Leader Duan, kailangang panindigan mo ang sarili mong mga salita. Marami pang mga babae rito. Mayroon ka pa bang sapat na buhay para ipampalit sa kanila? Papa, wag mo na akong intindihin. Masasamang tao sila, tiyak na hindi sila tutupad sa usapan. Ang buhay ko na lang, ang ipalit niyo sa kanila. Huwag kang malikot. Duanye, maganda ang pagpapalaki mo sa anak mo. Katulad mo rin siyang matigas ang loob. Kung hihirapan ko kaya siya at pasakitan ng paulit-ulit, tingnan natin kung sinong susuko sa inyong mag-ama. Huwag. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Hindi ba kailangan kong pumili? Pipili na ako. Haha, ngayon ay alam mo na kung paano sumuko? Huli na ang lahat. Gusto mo pa bang makipagnegosasyon? Magsama ka sa akin. President Shen, nagmamakaawa ako sa iyo, President Shen. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakawalan mo ang anak ko. Ha. Ito ba talaga ang katulad ng dati, ang matatag at matapang na si Jin Gang? Ano? Bakit parang bigla kang naging duwag? Ganyan ba ang tamang paghingi ng pabor? Kung magmamakaawa ka, dapat kang lumuhod at magyukod. Lumuhod ka. Bilisan mo, lumuhod ka na. Lumuhod ka. Magyukod. Luhod na. Luhod. Pa, huwag kang luluhod. Papa, huwag kang luluhod sa kanila. Kapag lumuhod ka, wala na tayong takas. Huwag. Huwag kang luluhod. Shishi, ikaw na lang ang inaasahan ko ngayon. Siya? Ang lampang babaeng ito? Hemp, huwag mong sabihing umaasa kang gagamitin niya ang ganda niya para akitin kaming lahat? Ha. Duanye, huwag kang sumubok ng kahit anong panlilin lang. Nakatali ang mga kamay mo, wala kang armas. Talo ka na.
At oras na rin para sa iyo na aminin ang pagkatalo. Ako? Paano ko magagawa iyon? Sa Futu at Tianchuang, himbing ang tulog, puso ay payapa. Futu at Tianchuang, himbing ang tulog, puso ay payapa. Kailangan lang patamaan ang Futu point at Tianchuang point para magkaroon ng epekto na nakakatulong sa pagtulog. Pero, huwag mong gagawing masyadong malakas. Dahil kung hindi, magiging sanhi ito sa loob ng maikling panahon na sila ay manghina at mawalan ng lakas. Totoo ba? Sige po, susubukan ko. Gawin mo na. Sugod. Papa, Pasensya na anak, pinagdaanan mo itong lahat. alam ko po na ililigtas ako ni Papa. Masakit po ba? Ano sa tingin mo, President Shen? Magaling ang kasanayan ng anak ko sa pressure points, di ba? Bilis, ipalaya niyo na ang mga babaeng iyan. Hahaha. Gaya ng inaasahan mula kay Pikit Batang Vajra. Inamin ko, natalo mo ako sa pagkakataong ito. Ialis mo na rito ang anak mo. Hindi kita hahayaang makalusot ng ganoon lang. Naibalik ko na sa iyo ang anak mo, pati ang mga kinuha ko sa kulungan, ay pinalaya mo na rin. Ano pa bang gusto mo? Tatapusin ko ang kasamaan para sa mga mamamayan ng bayan ng Hong para hindi ka na kailanman makapanakit. Gusto mo ba akong galawin? May suot akong sensor device? Hahaha. Alam na alam ko, ang bawat detalye ng katawan ng tao. Hindi mahirap para sa akin ang magtanggal ng isang sensor lamang. Ngayon, oras na para pagbayarin kita. Gusto mo akong saktan? Huwag mong kalimutan, ako ang anak ng gobernador ng Fengcheng. Kapag naglakas loob kang saktan ako, pagbabayarin ka ng tatay ko. Ang mga ito ang lahat ng ebidensya ng mga krimen mo. Ang prinsesa ng bansang Hong na si Yu Ruyi ay kasalukuyan ng papunta rito pagdating niya ng ama mo. Para mapanatili ang kanyang posisyon, marahil itatakwil ka na rin niya. Imposible, hindi ako naniniwala. Siguradong proprotektahan ako ng tatay ko. Kahit pa may pagkakataon siyang iligtas ka. Hindi ko iyon ibibigay sa kanya. Anong ginawa mo sa akin? Anong nangyari sa mga braso at binti ko? Hindi ba't mahilig ka sa pagpapahirap? Sinira ko na ang iyong puntong Tianjing at puntong Xiangguan, dahilan para hindi mo na maigalaw ang iyong mga binti at braso. Mula ngayon, ikaw ay tila isa ng paralisado. Shishi, uwi na tayo. Sige po. Duanye, huwag kang masyadong magpakasaya. Hindi ka papatawarin ng kuya kong si Amon. Ano? Si Amon? Eksakto. Ang boss ko, ang pinuno ng sekta ng Azure Dragon, ay ang dati mong pinakamahusay na estudyante, si Amon. Siya ang dati ninyong paboritong estudyante na si Amon. Amon? Paano siyang naging sangkot dito? Guro, hintayin niyo po ako. Amon, nakapagdesisyon na akong umalis? Huwag mo na akong pilitin pa. Guro, talaga po bang aalis na kayo? Alam ko po na, ang pagkawala ni Madrama ay masakit para sa inyo. Pero kapag umalis po kayo, paano na po ang ating sekta? Sa aking pagre-retiro, ikaw na ang magiging bagong pinuno. Ikaw ang pinakamahusay kong estudyante. Huwag mo akong bibiguin. Guro, maaari niyo po bang sabihin ang tunay na dahilan ng inyong pag-alis? Ang namumukod-tanging puno, siya ring unang hahampasin ng hangin. Maraming taon akong nabuhay sa mundong ito at napakarami ko nang nakuhang kaaway. Ayaw kong maulit ang parehong trahedya sa aking anak na babae. Kaya naman, huwag mo na akong kumbinsihin pa. Naintindihan ko po. Ipinagdarasal ko ang inyong kaligtasan, Guro.
ipinagkatiwala ko sa kanya ang posisyon ng pagiging pinuno. Pero, ginamit niya ba ang buong sekta para sa masasamang gawain? Hindi mo inaasahan, di ba? Ang kulto na nanggugulo sa buong bayan ng Hong ay likha mo mismo, Duanye. Ang lahat ng ito ay dahil sa sarili mong pagkakamali. Sekta Master Duan, okay lang po ba kayo? Tapos na ang lahat, ang mga susunod na mangyayari, ipinapaubaya ko na sa inyo. Sinong nariyan? Ako si Yu Bingyan, ang tapat na sekretarya ng pinunong si Amon. Ipinadala ako ni Amon upang anyayahan si Ginoong Duanye na pumunta sa sekta ng Azure Dragon para magtsaa. Iinom ng tsaa. Sa tingin ko, isa itong patibong. Huwag na huwag kang papayag. Siguradong trap ito. Kahit pa may trap, walang problema. Talagang balak kong bisitahin si sekta ng Azure Dragon. Ale, ituro mo na ang daan. Pa, hindi pwede. Siguradong may masama silang balak. Huwag kang mag-alala. Hanggat ligtas ka, walang makakatalo sa papa mo. Ang sekta ng Azure Dragon ay nagsimula dahil sa akin, kaya dapat ako rin ang magtapos nito. Kahit na isa pa itong mapanganib na imbitasyon, dapat pa rin akong pumunta. Sige po. Pa, kailangang gumalik ka ng ligtas. Wala pa tayong hawak ng mga ebidensya laban sa sekta ng Azure Dragon, kaya hindi tayo pwedeng basta pumasok doon. Sa oras na iyon, panatilihin mong bukas ang linya natin, at kapag nakakuha tayo ng ebidensya, makakapasok na kami para tulungan ka. Sige, ang anak ko, ipinapaubaya ko muna sa inyong pangangalaga. Walang problema. Sinisisigurado naming makakauwi ng ligtas si Dalagang Duan. Dalagang Yu Bingyan, ituro mo na ang daan. Tuloy po kayo? Lahat makinig sa utos ko. Isang team ang magbabantay kay Dalagang Duan Shishi para pumunta sa ospital para sa check-up. Ang iba ay sasama sa akin sa Kinglong Group para mag-abang at maging handa na rumesponde kay Alliance Leader Duan anumang oras. Opo. Hello? Nakuha niyo na ba si Duanye? Sige. Dalhin niyo na siya rito. Maayos ang takbo ng plano. Kung ganoon, binabati ko kayo Sir James sa inyong tagumpay na pamunuan ang bayan ng Hong. Maraming salamat sa inyo, Ginoong Ameng. Kung hindi dahil sa tulong ninyo, kami mula sa kanluran ay hindi makakapasok ng ganito kadali sa bayan ng Hong. Napakamababa ng loob niyo, Mr. James. Dahil sa kakayahan ni Bansang Kanluran, napamunuan ang bayan ng Hong, panahon na lang ang hinihintay. Para sa akin, sinasamantala ko lang ang pagkakataon. Ngayon, para sa susunod, ang paghimok kay Duanye na pirmahan ng kasunduan sa pagbuwag ng mundo ng martial arts, ipapaubaya ko na yan kay Ginoong Ameng. Ako na po ang bahala riyan. Basta si Duanye na tanging pinuno ng martial arts ay bubuwagin ang bayan ng Hong martial arts. Pagdating ng oras na iyon, ang bayan ng Hong ay magkakawatak-watak at wala na silang lakas para lumaban. Ginoong Duanye, simula nang si Boss Ameng ang humawak sa sekta ninyo, pinalitan niya na ang pangalan nito bilang sekta ng Azure Dragon. Ngayon, dahil lumago na ang sekta ng Azure Dragon, hindi na lamang ito isang simpleng sekta, kundi isang malaking grupo na sumasakop sa industriya, pananalapi, at kabuhayan. Ang tatlong malalaking larangan, maituturing itong marangal na negosyo ng bayan ng Hong. Huwag mo akong bulahin sa matatamis mong salita. Kapag nakita ko na si Amon, saka ako magpapasya. Halika.
Pasok po kayo. Ginoong Duanye. Naghihintay na po si Boss Ameng sa inyo. Sa tunog pa lang ng hininga, ay nalaman mo na ang direksyon ko. Mukhang malakas pa rin kayo at mahusay gaya ng dati. Ang tunog ng hininga mo, hindi ko makakalimutan habang buhay. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Master. May mukha ka pang ipakita para tawagin akong master? Ipinagkatiwala ko ang sekta sa mga kamay mo, hindi para gumawa ka ng kasamaan. Master, huwag po muna kayong magalit. Ipapaliwanag ko po ang lahat sa inyo. Maupo muna po kayo. Master, alam ko kung bakit kayo nagagalit. Dahil lang naman ito sa ginawa ko sa sektang itinayo ninyo, na puno na ngayon ng iba't ibang klaseng tao, at naging kilala sa kasamaan, dahilan para masira ang pangalan nyo? Hindi ang pangalan ko ang inaalala ko, kundi ang mga mamamayan ng bayan ng Hong. Ang mga tinatawag mong disipulo, na ginagamit ang sekta ng Azure Dragon bilang proteksyon, ay gumagawa ng kaguluhan sa iba't ibang panig ng bayan ng Hong, dahilan para magdusa ang mga tao. Ito ay isang malaking kasalanan. Master, masyadong makitid ang pananaw ninyo. Ang mga bagay na ito ay para sa aking dakilang layunin, at ang lahat ay isang sakripisyo lamang. Dakila, ang pag-api sa mga mamamayan. Para sa sariling kapakanan, yan ba ang tinatawag mong dakila? Siyempre hindi po. Ang tinutukoy kong dakilang layunin ay tungkol sa pag-iisa ng buong mundo ng martial arts. Pag-iisa ng martial arts world? Pag-isahin ang mundo ng martial arts? Tama. Isipin mo, ilang tao ang nawala nung pinag-isa ni Estado ng Qin ang 6 na bansa? Ang mga tao ngayon, kapag nababanggit ang tungkol kay Qin Shi Huang, ano ang reaksyon nila? Siya ang pinakadakilang emperador. Kaya naman, Master, ang maliit na krimen ay pinarurusahan, ngunit ang malaking sakop ay ginagawang pinuno. Ang mga mamamayang nadamay sa sekta ng Azure Dragon ay bahagi lang ng aking pag-iisa sa martial arts, isang kinakailangang sakripisyo. Puro kakalokohan. Paano mo maihahambing ang martial arts sa isang bansa? Kung hindi mo lang hinayaang gumawa ng masama ang sekta ng Azure Dragon, ay magiging maayos pa rin ang martial arts ng bayan ng Hong at hindi ito aabot sa ganitong kaguluhan. Maayos? Sa tingin ko ay wala itong patutunguhan. Master, gustong sakupin ng bansang kanluran ang lupain ng bayan ng Hong. Kapag lang pinag-isa ang martial arts at nagsama-sama ang lakas, doon lang tayo magkakaroon ng kakayahang lumaban sa kanila. Gumagawa ka lang ng dahilan para sa iyong mga kasamaan. Hindi na lang ako basta manonood habang hinahayaan kitang maghasik ng gulo. Walang anuman iyon, Master. Ayos lang. Bibigyan kita ng pagkakataong pigilan ako. Bilang pinuno ng Martial Arts Alliance, ikaw lang ang tanging may karapatan na buwagin ang martial arts ng bayan ng Hong. Kapag pinirmahan mo ang kasunduang ito, upang buwagin ang bayan ng Hong, ay kasunod na ring mawawala ang sekta ng Azure Dragon. Ako ay magiging isang tapat na negosyante na lang at hindi na makikialam sa mundo ng martial arts. Ano sa tingin mo? Napakaganda ng alok ko, di ba? Opo. Tila ito nga ang tamang paraan para maayos ito. Pero, natatakot ako na baka hindi ganoon kadalisay ang iyong intensyon. Ikaw? Ang pagbuwag sa martial arts at pagbabawal nito sa buong bansa ay isang paraan para maayos ang gulo. Subalit, para na rin itong pag-alis ng sarili mong kakayahan. Kapag nawala ang martial arts sa bayan ng Hong, wala na kayong magagamit na laban sa mundo ng martial arts ng kanluran. Ay naku! Ganyan nga ang aking guro. Talagang hindi ka malilinlang. Nagkamali ako doon. Matagal ko nang nabalitaan na kayo sa sekta ng Azure Dragon ay malapit na nakikipagtulungan sa mga bansa sa kanluran at nagbabalak na sakupin ang bayan ng Hong. Huwag mo nang ipakita sa akin ang mga ganitong pakulo. O sige na nga. Magpapakatotoo na ako sa iyo. Nakikipagtulungan nga ako sa martial arts ng kanluran. Mali ba ako? Sa sining ng labanan, ang panalo ang laging hari. Di hamak na mas malakas ang martial arts ng kanluran kaysa sa bayan ng Hong. Gumagawa ka lang ng rason para sa iyong mga maling gawain. Hindi. Iyan ang kinalabasan ng aking mga karanasan. Mula nang magretiro ka, ang lahat ng martial arts ng ating sekta ay lubos ko nang nakabisa. Pumunta ako sa ibang bansa nang may buong tiwala para humamon, at alam mo ba ang nangyari?
Ako ay natalo ng husto. Sa martial arts ng bayan ng Hong, hindi lang katawan ang sinasanay, kundi pati na rin ang puso't isipan. Masyado kang agresibo at wala kang kapanatagan. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo matalo ang taga-kanluran. Walang kwenta. Ang martial arts lang talaga ng bayan ng Hong ang hindi mahusay. Ganoon ba? Gusto mo bang subukan natin? Mabuti naman. Matagal ko na rin gustong makipagsukatan ng galing sa iyo. Hindi bilang isang disipulo, kundi bilang iyong katunggali. Kung ganoon, dahil wala kang kahit na anong pagsisisi sa mga ginawa mo, mula ngayon ay hindi na kita itinuturing na disipulo. Sige. Kung itataboy mo na ako sa iyong sekta, hindi ba dapat ay mayroong kaunting seremonya? Ay, tama pala. Noong tinanggap mo ako bilang estudyante noon, inalayan kita ng isang tasa ng tsaa. Kaya ngayon ay aalayan muli kita ng isa pang tsaa. Sige. Pagkatapos inumin ang tsaang ito, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Kapag natalo ka, bubuwagin mo ang sekta ng Azure Dragon dahil kung hindi, ako mismo ang tatapos sa iyo para sa kabutihan ng lahat. Walang problema. Kung matalo ako, nasa sa iyo na kung anong gagawin mo sa akin. Tanggapin mo po ito. Ang tsaa. May lason ang tsaa. Naku naman, Duan. Nalunod na ba ang utak mo sa sobrang pag-iensayo mo? Sasabihin ko sa iyo, ang pinakamalakas na taktika ay ang talunin ang kalaban nang hindi man lang lumalaban. Hayop ka. Tinuruan kita ng martial arts sa loob ng 10 taon, pero ang mga ganitong maling gawain lang ba ang natutunan mo? Ano bang pakialam ko kung mali o tama ang paraan ko? Ang mahalaga ay natalo kita, di ba? Akala mo ba talaga ay narating ko ang posisyong ito dahil lang sa mga itinuro mong martial arts? Hey, sasabihin ko sa iyo, nagawa ko ito sa 2 salita lamang, anumang paraan. Ang sining ng pakikipaglaban ay binubuo ng 2 bagay, ang iyong kakayahan at ang iyong dangal bilang mandirigma. Natutunan mo ang husay sa pakikipaglaban, ngunit wala kang dangal, iyan ang dahilan kung bakit hindi mo matatalo ang mga taga-kanluran. Wala nang saysay ang mga sinasabi mo kapag natapos na kita bilang pinakamalakas na mandirigma ng bayan ng Hong. Ang mga natitirang walang kwenta ay madali na ring matatalo. Hindi ka nga nagkamali, Ginoong Aming. Tama nga ang tiwala ng aming bansa sa iyo. Nakuha na natin ang pikit matang Vajra nang hindi man lang nagpapagod. Mr. James, ito ay simula pa lamang. Bukas, tutulungan ko kayong sakupin ang bayan ng Hong. Dahil wala na ang Duan Ye para mamuno, mawawala na ng depensa ang bayan ng Hong. Magaling, Ginoong Aming. Kapag nakuha na natin ang bayan ng Hong, ikaw na amo na magiging bagong pinuno ng bayan ng Hong. Napakaganda niyan. Tutulungan ko kayong sakupin ang bayan ng Hong. Sige, nakuha na natin ang ebidensya ng mga krimen ni Qinglong Group. Makinig ang lahat. Hulihin si Qinglong Group. Masusunod po. Ginoong Aming, bilisan mo at tapusin mo na si Pikit Matang Vajra. Baka magkaroon pa ng kung anong aksidente. Sige po. Amon, ang mga hindi natin kalahi, iba ang nasa loob ng kanilang isipan sa pakikipagnegosyo mo sa kanluran. Hindi ka makakakuha ng pabor. Wala ka na sa mundo, pero gusto mo pa rin akong pangaralan. Hindi mo ba alam na hindi na ako ang taong minsan nang naligaw ng landas? Sasabihin ko ang totoo. Mula noong araw na magretiro ka, ay bahagi na ito ng pinaplano kong malaking hakbang. Pinlano mo ito? Ang ibig mong sabihin? Tama ka. Ako ang tumapos sa asawa mo. Noong kapapanganak pa lang ng anak mo, at nakita ko kung gaano mo siya kamahal, nalaman ko agad na, kung magpapanggap akong kaaway para tapusin ang asawa mo, tiyak na para maprotektahan ang anak mo, ay pipiliin mong magretiro. Pagdating ng oras na iyon,
Ang iyong posisyon bilang pinuno ay tiyak na sa akin na mapupunta. Walang hiya ka. Wala kang awa. Isa kang hayop kung hindi kita papagbayarin ngayon. Ako na si Duan Ye ay hinding-hindi matahimik. Anong balak mong gawin? Magsabi ka na lang ng mensahe sa kabilang buhay. Kapag kontrolado ko na ang bayan ng Hong, magtitirik pa ako ng kandila para sa iyo. Huminto kayo. Sino iyan? Bayan ng Hong Prinsesa Yuruyi. Sino kayo? Princess ng Kahariang Hong, Yuruyi. Alliance Leader Duan, inumin mo muna ang gamot. Mr. James, natatandaan kong binalaan na kita. Kung susubukan mong galawin ang aking bayan ng Hong, tapos ka na. Kung ganoon, hindi na rin ako magpapanggap. Talagang bala kong agawin ang bayan ng Hong. Anong magagawa ninyo? Kahit pa ang pinakamalakas ng bayan ng Hong na si Pikitmatang Vajra ay hindi uubra kay Mr. Amon. Sa lagay ninyong iyan, mahihirapan kayo makalabas ng buhay sa gusaling ito. Lahat, makinig sa utos. Dakpin si Amon. Opo. Gusto niyo ba akong hulihin? Kayong ilang tao diyan? Parang wala kayong alam sa tunay ninyong kakayahan. Kumikita lang kayo ng ilang daang dolyar bawat buwan. Bakit kailangang magbuwis ng buhay? Sa lagay nyo, gusto nyo pang lumaban sa akin? Kayo, gusto nyo bang subukan? Lagot na. Kahit na laging gumagamit ng maruming paraan si Amon, hindi ibig sabihin na mahina ang kakayahan niya. Prinsesa, masyado nating minaliit ang kalaban. Walang pakialam. Kahit na kailangan pa nating itaya ang ating mga buhay dito, hindi tayo aatras ng kahit isang hakbang. Huwag kang kabahan, prinsesa. Ngayong araw, walang mawawala sa sinuman. Guwardiang Cheng, salamat sa iyong gamot, mabuti na ang pakiramdam ko. Para naman sa iba pang bagay, ipauubaya mo na ito sa akin. Alliance Leader Duan. Hindi dapat balewalain ang lakas ni Amon. Kakagaling nyo lang po sa lason. Sigurado po ba kayo na kaya nyo na? Alliance Leader Duan, handa po akong tulungan kayo. Cheng Feng, ang tungkulin mo ay siguraduhin ang kaligtasan ni Prinsesa. Huwag mo siyang hahayaang mapahamak. Si Amon, ako na ang bahala sa kanya. Mag-ingat po kayo. Hoy, ikaw na. Ang apelido ay Duan. Umalis ka na rito nang nakayuko ang ulo. Bumalik ka na sa massage parlor mo. Sinisiguro ko na ikaw at ang anak mo ay habang buhay na. Magiging maayos ang buhay. Ang magretiro ay ang bagay na pinakapinagsisisihan ko. Ang mas malaking responsibilidad ay para sa mga mas may kakayahan. Bilang pinakamalakas sa bayan ng Hong, dapat kong pasanin ang pinakamabigat na tungkulin. Ngayong araw, tatapusin ko ang kasamaan mo upang muling maging pinuno ng martial arts sa bayan ng Hong. Titingnan natin kung hanggang saan ang galing mo. Heto ang para sa'yo. Lumipas man ang maraming taon, walang pinagbago ang galing mo sa pakikipaglaban. Paano mo matatalo ang mga taga-kanluran? Lumaban ka na lang kung ano-ano pang sinasabi mo. Gusto mo ba talagang magkaparusa? Sige. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Alam kong matalas ang iyong pandinig at mas nakaririnig ka kumpara sa karaniwang mga tao. Ang mga low-frequency speaker na ito ay espesyal na ginawa para lang sa iyo. Ang ingay na inilalabas nito ay ikaw lang ang tanging makaririnig. Ahaha, ang mga speaker na ito ay gawa sa kanluraning teknolohiya at gumagamit ng mga materyales
na hindi tinatabla ng pagsabog. Kahit wala kang gamit. Kahit bombay, hindi ito masisira. Prinsesa, anong gagawin natin? Sa ngayon, ang tanging magagawa lang natin ay ang magtiwala kay Alliance Leader Duan. Kahit ano pa ang sabihin ko sa iyo ngayon, hindi mo rin naman iyon maririnig. Tapusin na ito. Swifen Acupoint. Ha? Napakagaling ng galing mo sa pagpindot ng acupoints. Ngunit sa tingin mo ba talaga ay wala akong paghahanda? Huwag ka nang lumaban pa. Pagkalipas ng 15 minuto, mawawalan na ng silbi ang iyong mga tainga. Sa oras na iyon, kapag hindi ka na nakakakita o nakakarinig, anong pinagkaiba mo sa isang punching bag? Ngayon, wala nang silbi sa akin ang mga speaker mo. Alliance Leader Duan ito ay. Ayaw kong maabala ang aking isipan ng mga tunog. Kaya minabuti ko ng takpan ang aking mga tainga. Uy! Nawawala ka na ba sa sarili mong pag-iisip? Inarangan mo ang sarili mong pandinig? Ano bang pagkakaiba niyan sa pagiging bingi? Walang hiya. Bakit pa ba ako nakikipag-usap sa isang bingi? Minsan, kailangan nating baliwalain ang mundo upang mas marami tayong makita. Amon, naituro ko na sa iyo ang lahat ng mga teknik. Halika, subukan mo sa akin upang masuri ang iyong natutunan. Paumanhin po sa aking pangahas. Amon? Paano mo naiwasan iyon? Muli, ang mga galaw na ito, nakita ko na noon. Hindi maaari. Sinusuwerte ka lang talaga. At dapat ka nang mawala. Isa pa. Hindi maaari. Bakit? Hindi maaari. Hindi maaari. Hindi maaari. Hindi talaga maaari. Walang hiya kang bulag pagkatapos kong i-unblock ang pressure points mo? Kahit hindi ka nakakakita at nakakarinig, paano mo naiiwasan ang mga pag-atake ko? Ang isang taong mahilig sa madayang paraan ay hindi na kailanman matututo ng tamang landas. Kahit na malakas ang kakayahan mo, pero sa loob ng maraming taon ay wala ka man lang naging pagbabago. Bilang guro mo, natural na alam ko ang bawat galaw mo. Hindi ako naniniwala. 20 taon na ang nakalipas, paano mo pa matatandaan ang lahat ng aking mga kilos? Para sa isang guro, ang 20 taon ay parang isang araw lang. Buisit! Tapusin na natin ito. Alliance Leader Duan, mag-ingat ka. Amon, may nilabas siyang kutsilyo. Amon, bali na ang iyong kanang braso at nakuha na rin ang iyong sandata. Wala ka ng pag-asang manalo. Sumuko ka na. Hindi ako susuko. Nagtrabaho ako ng maigi sa buong buhay ko. Mas nagsipag ako kaysa kahit kanino. Bakit parating may mga taong mas malakas sa akin? Ano bang kulang sa akin? Amon, ipinanganak kang may pambihirang talento at nagsikap ka sa iyong pagsasanay. Sa madaling salita, dapat ay walang makakatalo sa iyo. Kung gayon, bakit ako natalo? Dahil masama ang iyong hangarin at ginamit mo ang iyong kakayahan sa maling paraan. Kung sa bawat pagsubok ay pagnanakaw at pandaraya lang ang iniisip mo, hindi ka talaga uunlad sa sarili mong abilidad. At ang paggamit ng mga madayang paraan ay darating ang araw na
mawawalan din ng bisa. Asahan mo nga naman sa isang gaya ni Alliance Leader Duan. Matapos pilayin ang kalaban, magagawa mo pa akong pangaralan. Sige, sumusuko na ako. Ano? Susuko ka na ngayon? Mali talaga ang tingin ko sa'yo. Akala ko pa naman ikaw, Amon, ay may kakayahan. Hindi ko akalaing wala ka palang silbi. Hindi ko sana ibinigay sa'yo ang lahat ng yaman na iyon. Tumahimik ka na. Kung magaling ka, ikaw ang gumawa. Ano? Talo na nga, pero ang yabang pa rin. Ingat ka, baka hamakin ka pa ng iba pagkatapos nito. Kung ako sa iyo, tumakas na ako noon pa. Tingnan natin mamaya kung sino pa ang magtatanggol sa iyo. Alliance Leader Duan. Sa buong buhay ko bilang si Amon, isang bagay lang ang natutunan ko. Ang mundo ay isang kagubatan. Kung sino ang manalo, siya ang hari. Kapag nandoon ka na sa tuktok, ikaw na ang may hawak sa kapalaran ng iba. Akala ko dati, ako na ang pinakamalakas sa bayan ng Hong. Hindi ko akalaing mas magaling pala siya sa akin. Sige na, tapusin mo na ako. Tanggap ko ng maluwag ang pagkatalo ko, Amon. Amon, may huling-hiling ka pa ba bago ka mawala? Kayong mga nagbabait-baitan, bakit ang hilig ninyong magpaligoy-ligoy? Hindi ba mas madaling tapusin na lang ako? Tungkol naman sa huling hiling, meron nga ako. Pagdating ng panahon, kapag narating nyo na ang kanluran, sana ay maipaghiganti mo ako. Dahil ang matalo sa kanya ay hinding-hindi ko matatanggap. Naintindihan ko. Sira ulo ka ba? Pakiramdam mo ba ay masyadong madaling tapusin ako agad? Kaya gusto mo muna akong pahirapan, ganun ba? Hindi. Nagbago na ang isip ko. Ayaw ko na mapahamak ka. Nagdesisyon ako na bigyan ka ng pagkakataong magbago ng landas. Dati, hindi ko na ituro sa inyo ang wastong asal sa pakikipaglaban. Ngayon, ituturo ko na sa iyo. Sana ay hindi mo ako biguin. Bakit umaasta kang mabait na tao? Ako ang dahilan kung bakit wala na ang asawa mo. Marami na akong ginawang masama, kahit bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Yung mga nanonood dyan, bibigyan din ba nila ako ng pagkakataon? Bagaman hindi ko kayang alisin ang mga pagkakamali mo. Pero kaya kitang bigyan ng pagkakataon na bawiin ang iyong mga kasalanan. Basta't makikipagtulungan ka sa investigasyon at ituturo mo ang lahat ng espiya mula sa kapangyarihan ng kanluran, pwede kitang tulungang bawasan ang iyong parusa. Dapat marunong makinig sa payo para sa ikabubuti ng buhay. Dahil handa mo akong paligtasin, ibubunyag ko na ang lahat ng mga bagay na alam ko. Sa paraang iyon, tiyak na ang taong iyon ang mapapahamak. Dahil naging matapat at masipag si Prinsipe James, akong si Yuruyi ay siguradong susuklian ka ng mabuti. Kaya Ginoong Ameng, sumama ka sa amin. Kayong mga taga-Hunggo, niloloko niyo ba ako? Layuan niyo ako. Lumayas ka. Amon. Master Duan, hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako. Kumusta ka? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita kung sino ang may sugat? Tutulungan kitang patigilin ang pagdaloy nito. Wag na. Sayang lang ang pagod mo. Tinamaan niya ako malapit sa puso. Wala na ako. Hindi na ako tatagal. Hindi ako susuko sa mga basurang iyon mula sa kanluran. Guro, naniniwala ako sa inyo. Siguradong dahil ito sa hindi sapat ang aking kasanayan. Kaya hindi ko sila natalo. Kayo, kailangang pagbayarin niyo sila para sa akin. Gagawin ko. Pangako, gagawin ko. Pasensya na po. Guro, patawad po. Alliance Leader Duan, ano na ang susunod nating gagawin? Ako, si Duan Ye, bilang kinatawan ng martial arts ng bayan ng Hong, sa buong mundo ng Western martial arts, ay formal na nagdedeklara ng digmaan. Nagpahayag ng digmaan si Master Duan laban kay Western Martial Arts Alliance? At ano ang nangyari pagkatapos? Kung gusto mong malaman ang susunod na mangyayari,
Bumalik ka na lang bukas. Hay naku, Master Duan, hindi po yata tama ito. Nakakainis? Palagi nyo nalang pinuputol ang kwento sa pinakakapana-panabik na bahagi. Master Duan, pwede ko bang isama ang kwento nyo sa isinusulat kong nobela? Inimbento ko lang naman iyon. Hey, kung isa talaga akong dakilang master, sa tingin mo ba ay nandito ako? Para magkwento lang para makaakit ng mga customer? Sa bagay, may punto po kayo. Sige po. Master Duan, babayaran ko na po kayo. Sige. $100 pa rin po, di ba? Tama, tama. O sige po. Teka, Master Duan. Ano yun? Tingnan niyo po itong kahoy na plaka. Sa inyo po ito, di ba? Oo, sa akin iyan. Salamat. Walang anuman. Mauuna na po ako. Sige, sige. Matagal din kitang hinanap. Nandito ka lang pala. Panahon na para magamit na ang iyong galing.